The House Committee on Appropriations is holding a hearing on the proposed 2026 budget for the Civil Service Commission. And for updates, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, nakaschedule itong sa Civil Service alas 9. Parang ongoing ba yan o kanina pa yan? Well, Lord Denise, tatlo actually yung nakaschedule na budget briefing dito sa House Committee on Appropriations. Kabilang nga dyan yung Civil Service Commission. Tapos ngayon, dahil kakatapos na ng CSC, ay isinasagawa na ngayon yung sa Commission on Human Rights. At after naman yan, ay papakinggan naman din natin yung sa budget briefing ng Presidential Communications Office. Pero kanina nga yun, nasabi na rin natin na kasama sa mga na-discuss dito sa Civil Service Commission na budget briefing nga, yung demand nila o kaya yung mungkahin nila, nataasan pa daw kasi initially nasa around 4 billion pesos lang yung nakalagay sa budget ng CSC for 2026. Pero sa kanilang parang estimate, kinakailangan daw na nasa around 6 billion pesos yung budget na makuha nila dahil ang goal daw nila, ang priority nila for 2026 ay maturuan nga yung mga leaders and employees ng Civil Service Commission na maturuan nga ng digital skills, pati na rin ng digital literacy. Dahil nga napapansin nila na meron silang mga backlog pagdating nga sa assessment ng mga kaso, pati na rin dun sa assessment ng ilang mga cases sa public agencies. So yun ang gusto nilang tutukan ngayon dahil marami nga rin sa kanila ay nasa medyo generation daw ng mga matatanda. So kinakailangan nga daw na maturuan at yun nga inaasahan kasi nila na yung kabataan papasok pa 4 to 5 years dito sa CSC. So gusto daw talaga nilang matutunan pa yung digitalization, pati na rin yung digital aspect nitong pagpaprocess ng operations nila sa CSC. So yun yung naging highlight. Pero kanina napag-usapan din Laura Denise na yung topic on online gambling kasi tinatanong din nila dito si chairperson Marilyn Yap kung ano nga ba yung nagiging stand nila sa online gambling dahil may nakikita rin tayong ilang mga personalities, public officials na kahit beyond office hours ay nakikita nga daw sa mga casino. At yun nga, sabi nila ay sana nga daw may mga restrictions nga daw na ginagawa. Legal man daw or illegal yung gambling na ginagawa ng isang public official, nararapat pa rin daw kasi na isa-isip kung paano nga daw ba ito parang mapaperceive ng public. So yun yung parang naging stand ng CSC patungkol dito. At yun nga, sinabi din naman nila na kailangan daw nga na maayos nila yung imahe dahil ito yung magiging susi para sa public trust and accountability ng isang public official. Lord Denise? Kasi isipin mo, yung isang district engineer in theory, empleyado ng gobyerno yon. Tapos isipin mo, dapat hindi pinapapasok sa casino yung mga ilang milyon daw yun, nababalita doon. Customer Amy, so ngayon nakasalang ang Commission on Human Rights. May narinig ka ba ng mga major issues sa pinag-uusapan, ng mga klarifikasyon at magkano budget ang hinihingi nila? Yun. Well, so far, since kakasimula pa lang, more on nasa analysis pa lang sila kung paano nga ba tumakbo yung budget nila for the previous years. Pero so far, inaasahan din kasi natin na kung ano nga ba yung magiging talakayan dito sa flood control projects, just in case nga lang na ma-bring up ito dito sa Kamara. Siyempre, inaasahan natin kung ano nga bang magiging insight dyan ng Commission on Human Rights. And siyempre, nandiyan na din kasi yung sa livelihood ng mga Pilipino, pati na nga rin ito. Siguro, pag-uusapan din yung sa online gambling dahil alamin pa nga rin natin kung ano nga ba yung magiging takbo ng 20th Congress patungkol sa mga isyong ito. Ano kinalaman ng online gambling at flood control project sa CHR, Commission on Human Rights? Well, most likely kasi, Lord, yung nagiging takbo din kasi dito ng mga budget briefing, talagang inaalam na din nila kung ano nga ba yung stand nitong mga commission para nga dito sa mga issues na malalaki. Dahil nga may mga affected din kasi na, syempre, na mga departments, agencies, pati na rin mga youth groups na talagang tumatalakay sa ganitong issue. So, yun yung mga usual na binibigyang linaw lang din para nga daw
itong CHR or kahit anumang commission yung sasalang dito sa budget briefing, talagang mabigyang linaw at alamin kung ano nga ba yung mga priority na isasagawa nila sa mga susunod na taon. Speculative ba yung sinasabi mo, Amy, o nakasilip ka talaga sa hearing kanina? Well, yun yung nagiging takbo kasi Lord, nung mga hearing dito. So, from kanina ang umaga, poverty alleviation, napakinggan din natin yung sa Committee on Justice, pati na rin yung dito sa Committee on Appropriations nakasama ang Commission, ang Civil Service Commission, talagang natatalakay yung mga ganitong bagay. So titingnan din natin kasi most likely, ganito nga yung mangyayari sa mga susunod pang hearing. Abangan natin mamaya, sasalang ang Presidential Communications Office, PCO. At tignan natin kung magkanong budget ang iano sa kanila o magkano hihingi nila at paghihimay doon sa naging takbo ng kanilang performance of the past year. Okay, nag-uulat mula sa Kongreso, Amy Atienza.